Kaka-champion lang po ni Grandmaster Magnus Carlsen sa Grenke Chess Classic 2024. Pero alam niyo po ba, itong Grenke Chess Classic, may other division pa yan. Meron pong Grenke Chess Open Division, kung saan maraming Super Grandmaster ang naglaro. Andiyan sila Arjun Erigaisi, sila Fedosib, at andyan din po si Grandmaster Hans Mook Niemann. Etong matindi. Para po sa inyong kalaman kung sino po ang magcha-champion sa Open Division, next year, kasama na po siya sa Classic Division wherein andun sila Magnus. At ang interesting part, at ang pinaka-interesting part po dyan, eto leading sa torneo, si Grandmaster Hans Mook Niemann. Actually, marami po silang 7-pointers Pero si Hans Mook Niemann, last round niya po, si Grandmaster Belimik Aibik ng Serbia. Pag nanalo si Niemann dito, pwede po siya mag-champion at magkakaroon ng chance maglaman sila over the board tournament next year ni Grandmaster Magnus Carlsen. Ano po ang nangyari? Aba, silipin natin. Tingnan nyo. Ipor ang tinira ng kalaban ni Niemann na sinagot niya ng Sicilian. Recently talaga puro Sicilian na tinitira ni Niemann. Hindi na po Ipor E5. Sicilian na. So, Knight F3 po yan, D6, D4, tinix lang po, Knight X, D4, Knight F6, Knight C3, A6. Talagang pangmalupitan na Sicilian Knight Dorp. Yan po kasi talaga yung pasipagan ng aral, palaliman ng preparasyon. Yan yung pinaka-popular sa Sicilian kung gusto mo daw magkaroon ng decisive result. Anyway, pagka A6, nag-Bishop E3, E5. Tumakbo po yan sa B3, Bishop E6. Nag-F3 po, and then Bishop E7 lang. At kung mapapasin nyo, si Belimik, ang bilis tumira, 1 hour 31. Si Niemann, medyo nag-iisip na dito Nag-Queen D3, H5. At yan po ay talaga namang linya pa rin. Ang idea po niyan, kasi ganito yan, magkakasling yan, tapos mag-G4 pre-nebet na po yung G4, nag-Knight D5 lang, kinapture po yun ng kabayo, binawi ng pawn, and then Bishop F5, of course, nag-Bishop E2 para mag-develop. Si Niemann naman, Bishop H4 check, sinundot. Linya pa rin yan, pasado mag-G3, tapos Bishop E7 atras. So, createan lang ng weakness para pwedeng tulakan later on. Ito pong puti, nag-castling sa queen side, at si Hans Mook Niemann, hindi sinunod yung normalan na Knight D7. Yan yung normalan Tumira po ng pangmalupitang galawan. Engine number 1 move. A5 lang. Talaga nga naman, agresibo po talaga. Novelty. Bagong tira, pero number 1 engine move ang pinawalan, Ang ginawa po ng white, nag-bishop lang po sa D3 na sinagot lang ng bishop D7. Si Niemann, napaka-accurate po sa labang ito, Pagka bishop D7, nag-king B1, A4, number 1 engine move. Tumakbo po yan. Queen A5, number 1 engine move. Hinahamon, kinapture, binawi, and then tumira lang po ng C4 na tinirahan ng F5, kumukontrol sa gitna. Nag-H3 lang, tapos Rook A8, number 1 engine move. Bakit bumalik? Kasi po gusto niya pong italon yung kabayo, kaso pag tinalon mo, madadali ito rin makukulong. Ang ginawa po niya, nag-G4 na sinagot ng G6 lang. Kuna to, kinapture, binawi ng pawn, and then nag-C5 na sinagot ng knight lang po sa A6 ni Niemann. Hindi pinansin, Ibalik lang po natin, coach. Libre po. Bakit ayaw kainin? Kasi pag tinigs po yan, ang gagawin lang daw po dyan, Rook G1 Anong naging problema? Ang naging problema po, later on, may ganito pong tira. Ayun. May ganun tira at pag tinigs mo, pwedeng igalaw lang ito, tapos may pressure doon. Kahit pawn up, yung king daw nasa gitna, hindi maganda. Kaya ibalik po natin doon. Ang ginawa nga po, nag-knight A6. Pagka knight A6, kinapture, binawi po ng bishop, tumira po ng rook G1, kining muban lang ni Niemann, and then nag-A3. Pagka A3, pinapalit lang yung Torres sa G8. Nag-Knight E2 develop, tinirahan lang ng Knight C5. Grabe. Biglang lamang na daw po dito si Niemann. Tingin ko po dahil sa malakas po na po na to Yung mga piyesa wala namang magawa. Yung king mas more active pa endgame na. Tapos may mga weak pawns na pwedeng matarget later on. Ang ginawa po niya, nag-Bishop C2, nag-Knight B3 lang. Tumira po ng H4, tinirahan lang ng Bishop E7 na hindi pa nga the best. Ibalik ko lang, ang the best po is kainin daw, Tapos pagka-takes, tulak, atake dito na medyo nakakatakot kasi parang mabubuksan, Pero yun na daw ang the best,
sabi ng NG. Ang tinira bishop e7, simple lang, lamang pa rin. Pinapressure lang po yung h4 na sinagot ng f4. Rook takes g1, rook takes g1, tapos in-e4. So pagka e4 po, nag-knight d4 po yan, kinapture niya lang yung h4. Bakit binigay po yung pawn sa kabilang side? Takes, ayan o, parang equal pa rin. Kasi okay lang yan dahil pagka rook lang po dito sa may h, ang pinaka-idea po niya is pag tinulak dito para wala pong makapasok ng tore, ito pong pass po na to mabilis tuloy-tuloy. Kahit na lamang ng pawn sa queen side, mas mabilis po yung h-pawn. Anyway, nag-d6 pa rin po yan na mali. Nag-bishop e6 na nga. Nag-bishop lang po sa may a4. So, para suportahan po yung pass pawn, tinirahan lang ng bishop d8 para maitulak yung h-pawn. Nag-rook h1, h4. Tumira po ng bishop f3 para pressurein yan. Bishop d5 lang. Mag-e3, sapul yung tore. Kaya ang ginawa po niya, nag-rook lang sa h3. Na sinagot ng king e6, ayun, papabagsakin yung pawn, na itinulak para hindi makapture. Kaso, bishop c4 lang. Ano ang threat? Mag-b5, babagsak. So, dito po, nag-king move na lang. Hindi naman kasi madepensahan yun. B5 na nga, tumakbo, and then rook takes d7. After rook takes d7, bukod po sa lamang ng pawn, mas aktibo ang mga pyesa. This is definitely winning na daw for the side of Niemann. At ang tinira na nga lang po ng kalaban, nag-bishop takes po sa may h4 na sinagot lang ng rook h7 at naparisan. Kasi nakapin, bagsak po. Ngayon, wala namang ibang tira na eh. Ang sabi dito nga ng engine, ang pinakamabisa daw sa a4 eh. Pero tirahan ka lang daw ng rook g7. Ayun, papasok. Hindi mo pa rin makain Hindi mo pa rin makain. And may pass-pawn pa rin dito. Dalawa pass-pawn. Grabe. Ito din pala ito, rook dito. Pagsak to. So, talagang mahirapan na. At dahil doon, nanalo si Niemann. Etong matindi, no? Kasi marami po silang 7 points, pero lahat o karamihan na tabla. At ang standing, ito ang standing, tingnan nyo po. Champion si Hans-Mok Niemann, solo first solo. Walang katay, 8 points out of 9. Matindi, oh. Tingnan natin yung kabuang performance niya, oh. Ayan po yung kabuang performance niya. So, tabla siya sa mga 25. Chris Ciporio, tabla siya. Pero, tinalo niya si Frederick Sven. Last, penultimate round. Then last round, another Grandmaster tinalo niya. Ang lakas sa mga kasali, si Ivan Sari. Mga Super Grandmaster. Pedosiv. O, Shigayev. Etong si Colors, hindi ko ito masyadong kilala. Pero si David Anton Guijaro, Arjun Ergaisi, andyan, no? Metayes Blue Bawum, nandyan din. Tayo pa na malakas talaga, no? Oh, si Sven Rasmus, maraming malakas na kasali. Pero, Chris Ciporio, Alexei Sarana, nandito din. Tinatalo si Gata Kamsky. Maraming malalakas na kasali, pero ang nag-champion, si Hans-Mok Niemann. At dahil doon, malaki yung tsansa na makakalaban niya si Magnus. Ang tanong, next year, maglaro kaya si Magnus ulit? Kasali si Niemann. Abangan na lang natin next year. By the way, tingnan nyo po yung accuracy ni Niemann kung gaano katindi. 95% accuracy. Grabe. Lupit, no? Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Muli ito po yung Coach Phil Master Daniel Kauso. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyay. Maraming salamat sa support. Bye-bye po. Thank you. Don't forget to like and share. That little mouse, cause I'm an albatross.